kahalagahan ng pananampalataya sa ating kaligtasan. Ang ating pangunahing tauhan sa Ebanghelyo ngayon ay si San Jose. Siya ay isang taong matuwid na nakatakdang ikasal sa kanyang kasintahan na si Maria. Subalit, nabalitaan niyang ito ay nagdadalang tao. Nalingid sa kanyang kaalaman, ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kinakailangan niyang magpasya kung anong gagawin sa misteryong pagdadalang tao ni Maria. At isa na rito, ang lihim na hiwalayan siya sapagkat ayaw niyang mapahiya si Maria. Subalit, sa pamamagitan ng panaginip, ang Panginoon ay namagitan at isinugo ang isang mensahero na nagpayo kay San Jose na pakasalan si Maria at tanggapin bilang kanyang asawa dahil siya ang magsisilang sa tagapagligtas. Mula noon ay sinunod din San Jose ang bawat sabihin ng mensahero na galing sa Diyos nang walang pag-aalinlangan, lalo't kung ito'y tungkol sa kanyang relasyon kay Maria at sa batang Jesus. Dahil sa tugon ng pananampalataya ni San Jose, hinayaan niya ang Diyos ay makapasok sa buhay ng mga tao. Lagi tayong inaanyayahan ng Diyos na makiisa at magtiwala sa mga mensaherong kanyang ipinadadala sa ating buhay. Laging itinuturo sa atin ng simbahan na sa pananampalataya, lubusang isinusuko ng tao ang kanyang pag-iisip at kalooban sa Diyos. Taglay ang buo niyang pagkatao, sumasang-ayon siya sa Diyos na nagpahayag. Ito ay tinatawag ng banal na kasulatan na pagtaliman ng pananampalataya, tugon ng tao sa Diyos na nagpahayag. Ano-ano ba ang katangian ng pananampalataya ayon sa turo ng ating inang simbahan? Una, ang pananampalataya ay isang grasya. Kailangan ang grasya ng Diyos na siyang nagpapauna at tumutulong sa atin. 10 ng bisa ng Espiritu Santo na siyang nagaganyak sa ating puso. Pinapatnubayan tayo sa Diyos. Binubuksan ang mga mata ng kaluluwa at idinudulot sa lahat ang tamis ng pagtanggap at pagsampalataya sa katotohanan. Ikalawa, ang pananampalataya ay isang gawaing makatao. Ang sumasampalataya ay isang akto ng isipan na tumatanggap sa katotohanan ng Diyos sa pagganyak ng kalooban ng tao sa pamamagitan ng grasya. Ikatlo, ang pananampalataya at ang isipan. Ang pananampalataya ay nagsusumikap na makaunawa. Likas sa taong sumasampalataya ang magsikap na mabatid ng lalong mainam ang inihayag sa kanya. Magkaroon ng lalong masugid na kaalaman sa ikauunlad ng kanyang paniniwala at ikaniningas ng kanyang pag-ibig. Ika-4, kalayaan ng pagsampalataya. Ang tao, kung sumasampalataya, ay dapat kusang loob na tumugon sa Diyos. Walang taong pinipilit na tanggapin ang pananampalataya na labag sa kanyang kalooban. Sa katunayan, ang gawang sumasampalataya ay likas na malaya. At ika-5, ang pangangailangang sumampalataya. Ang pagsampalataya kay Kristo Jesus at doon sa nagsugo sa Kanya sa ating ikaliligtas ay kailangang para sa kaligtasan. Araw-araw si Jesus ay dumarating sa ating piling at ang lagi niyang paanyaya sa ating lahat na sumampalataya. Nais niyang gaya ni San Jose na tayo'y sumunod at magtiwala sa Kanya. Paano ba natin maipapakita sa pang-araw-araw nating pamumuhay na tayo ay sumasampalataya sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo? Una,
Kikilalanin ko na ang lahat ng bagay sa mundo ay nilikha ng Diyos, kaya't dapat itong pagmalasakitan at alagaan at maniniwalang hindi tayo pababayaan at hindi magkukulang ang Diyos. Ikalawa, sisikapin kong maging sensitibo sa bawat pagdating ni Jesus sa pang-araw-araw kong pamumuhay sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig sa salita ng Diyos, bukas sa presensya ng kapwa, kakilala man ito o hindi. At ikatlo, tatawagin at magtitiwala sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa pananalangin at paghingi ng gabay sa bawat desisyon at mga pagpili sa buhay. Tulad ni San Jose, nais ko ring makinig sa patnubay ng Espiritu Santo upang makamit ang kaligtasan at mahanap ang tamang daan.